Matagumpay na nakaakyat mula sa ilalim ng balon si Don Juan kasama ang magkapatid na sina Doña Juana at Doña Leonora. Napahanga ang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego sa natamasang tagumpay ni Don Juan. Labis ang inggit na nadama ni Don Pedro, lalo na't nabighani siya sa ganda ni Doña Leonora. Nagkataon na nalimutan ni Doña Leonora ang diamanting singsing na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, kaya naman minabuti ni Don Juan na balikan ito. Nakahanap ng pagkakataon si Don Pedro na muling pagtaksilan si Don Juan, kaya naman nang muling bumaba ito sa balon ay pinutol ni Don Pedro ang lubid na ginagamit nito. Naging dahilan ito ng pagkahulog ni Don Juan sa malalim na balon. Laking gulat ni Doña Leonora sa ginawang pagtataksil ni Don Pedro, kaya naman hinimatay ito. Nang magkamalay si Doña Leonora ay napansin niya na hawak siya ni Don Pedro. Pinangakuan siya nito na magiging reyna siya ng kaharian ng Berbania, ngunit si Don Juan pa rin ang kanyang nasa isip. Walang magawa ang dalaga kundi humingi ng tulong sa kanyang alagang mahiwagang lobo. Ipinagbilin niya sa lobo na hanapin at iligtas si Don Juan. Sa kabutihang palad naman ay nakita ng lobo si Don Juan at agad itong tinulungan. Si Don Pedro at Don Diego naman ay bumalik sa kaharian kasama ang dalawang prinsesa. Pagbalik sa kaharian ay hinanap ng hari ang bunsong anak, ngunit sinabi ni Don Pedro na hindi nila ito nakita. Batay sa kanyang pagsasalaysay, ang kanilang natagpuan ay ang dalawang dalaga na kanilang kasama. Ipinagmalaki nila na kanila itong iniligtas mula sa kapahamakan. Doon daw ay nakalaban nila ang isang higante at nakapatay ng serpiente na may 7 ulo. Humingi si Don Pedro ng pahintulot sa hari na mapakasalan ang dalawang dalagang kanilang nakilala. Ngunit tumutol si Doña Leonora sa balak ni Don Pedro. Sinabi nito na hayaan muna siya na gawin ang kanyang panata na tatagal ng 7 taon at hiniling din na bigyan ito ng sariling silid. Iginalang ng hari ang kagustuhan ng dalaga at pumayag siya sa kahilingan ni Doña Leonora. Samantala, ipinag-utos naman ng hari na ikasal sina Don Diego at Doña Juana. Sa kabundukan naman ay tuluyan ng gumaling si Don Juan at ito ay nagdesisyon ng bumalik ng Berbania. Hindi niya nalimutan na manalangin sa Panginoon upang siya ay gabayan. Sa kanyang paglalakbay ay saglit itong namahinga sa isang mayabong na puno. Doon ay nagkita silang muli ng ibong Adarna. Inihayag ng ibong Adarna ang dahilan ng kanyang pag-alis sa Berbania. Sinabi niya na ginawa niya ito upang mailigtas si Don Juan sa kapahamakan sa kamay ng kanyang dalawang kapatid. Pinayuhan din siya ng ibon na kalimutan na ang pag-ibig kay Doña Leonora at sa iba, ibaling ang kanyang pagmamahal. Itinuro niya ang Reino de los Cristales kung saan mahahanap niya ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Doña Maria Blanca. Sinunod ni Don Juan ang payo ng ibong Adarna at agad itong naglakbay. Habang si Don Juan ay nilimot na ang pag-ibig kay Doña Leonora, ang dalaga naman ay hinihintay ang pagbabalik ng binata. Hindi niya kayang tanggapin ang alok na pagpapakasal kay Don Pedro dahil si Don Juan lamang ang tangi niyang iniibig.